Nang unang beses kong marinig ang iyak ng sanggol sa harap ng lumang bahay na yon, akala ko multo lang ang nananakot sa akin. Malamig ang simoy ng hangin noong gabing yon, at ang buwan, parang mata ng isang nilalang na palihim na nagmamasid sa bawat galaw ko. Walang tao sa paligid. Tahimik ang buong kalsada. Pero ang iyak malinaw, masakit sa tenga, at puno ng gutom at takot. Ako si Elmer. Isa lang akong simpleng tao na namulat sa hirap. Wala akong magulang, lumaki ako sa ampunan sa bayan ng Binangonan, at sa murang edad ay natutunan ko ng lumaban para mabuhay. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko kailanman inakala na darating sa punto na ako mismo ang makakakita ng sanggol na parang isinumpa ng tadhana. Isang sanggol na iniwan sa mismong pintuan ng bahay ng isang aswang. Matagal nang kinatatakutan ang bahay na yon. Sabi ng matatanda, dating pag-aari yon ng mag-asawang hindi matanda sa anyo, pero matanda sa kilos, tahimik, walang kinakausap, at bihirang lumabas. Nang mamatay sila, naiwan ang bahay na luma, puno ng damo sa paligid, at tila palaging binabalot ng hamog kahit tag-init. Maraming nagsasabing may kung anong espiritu ang hindi umaalis doon. Pero hindi ako naniniwala noon. Hindi hanggang sa araw na yon. Bago ko pa nakita ang sanggol, ilang araw na akong pinapadalhan ng masamang panaginip. Sa panaginip ko, palaging may isang babae, mahaba ang buhok, puti ang damit, at palaging nakatayo sa dulo ng isang hallway na puno ng salamin. Wala siyang mukha. At sa bawat panaginip, unti-unti siyang lumalapit sa akin, dala ang isang puting kumot na may dumidikit na dugo. Sa kumot na yon, may bata. Sanggol. Hindi umiiyak pero bukas ang mata at nakatitig sa akin. Siguro gutom lang yan, natatawang sabi ni Nico, ang kababata ko. Isa siya sa ilang taong nagtitiwala sa akin. Lumaki rin siyang salat pero mas masayahin siya. Siya yung tipo ng kaibigan na kahit gutom na, makakahanap ng biro para matawa ka. Magkaiba kami ng pananaw pero siya lang ang naintindihan ako. Hindi to gutom, Nico, sagot ko. Paulit-ulit na yung panaginip. Parang may gusto silang sabihin. Anong gagawin mo? Sundan mo iyong panaginip mo. Puntahan mo iyong bahay ng mga aswang. Hindi ko siya sinagot noon. Pero sa loob-loob ko, alam kong kailangan kong puntahan yon. May kung anong puwersa ang humihila sa akin papunta roon, hindi takot, kundi parang awa. At sa mismong araw na nagdesisyon akong puntahan yon, doon ko narinig ang iyak. Lapit ako sa bahay. Bawat hakbang parang mabigat. Ang mga damo sa bakuran, dumudulas sa tsinelas ko dahil basa kahit walang ulan. Nang makarating ako sa mismong pintuan, andoon ang isang basket. Niluma na ang tela na nakatakip sa loob, pero malinaw kong nakita ang isang maliit na paa, maputla, nanginginig, buhay. Nilapit ko ang mukha ko sa basket, at doon ko siya unang nasilayan. Ang sanggol. Walang kasamang sulat. Walang kahit anong palatandaan kung sino ang nag-iwan. Pero ang mas nakakakilabot sa likod ng sanggol, sa sulok ng pintuan, may marka sa kahoy, parang kuko na tumama ng ilang ulit. May bahid ng kulay uling, parang sinunog na balat. At sa kabila ng takot ko, napalunok ako. Kinuha ko ang sanggol. Nico, halos mabitawan ang pinipinturahan niyang bisikleta nang ipakita ko sa kanya ang bata. Anong ginawa mo? Ba't mo dinala yan dito? Hindi ko kayang iwan, sagot ko. Wala siyang kasalanan. Alam mo bang maraming kwento sa bata na galing sa mga di-natural? Pwedeng tinanim yan ng aswang para makapasok sa buhay mo. Pwedeng hindi yan normal. Pero pinili ko pa ring alagaan ang bata. Pinangalanan ko siyang Isaac. Hindi ko alam kung bakit yon ang unang pumasok sa isip ko, pero may pakiramdam ako na mahalaga ang pangalan na yon. Sa unang linggo, tila normal ang lahat. Tahimik si Isaac, bihirang umiyak, at kahit ilang araw pa lang, parang matalino na siya. Nakakatitig siya na parang naintindihan ang paligid. Isang gabi, habang pinapatulog ko siya, nakita ko siyang nakangiti sa kisame. Wala naman akong nakikita roon, pero ang mata niya, parang may sinusundan. Baka naman nanay niya yon, pabirong sabi ni Nico kinabukasan. Pero kita sa mukha niya ang kaba. Ilang araw pa ang lumipas, nagsimula nang may mangyaring kakaiba. May pusa kaming ligaw na palaging tumatambay sa harap ng bahay.
Mabait yon, pinapakain ko pa nga minsan. Pero mula nang dumating si Isaac, ayaw na nitong lumapit. Palaging nakataas ang balahibo. Minsan, nakita kong nakatayo sa pinto ang pusa, nanginginig at nagsisisigaw ng parang tao. Kinabukasan, wala na siya. Bangkay niya, natagpuan sa ilalim ng puno, wala nang laman ang tiyan, pero walang bakas ng dugo. Tinitigan ko si Isaac habang natutulog. Mapayapa ang mukha niya, pero parang may malamig na hangin sa paligid niya na hindi ko maipaliwanag. Kapag tumatawa siya, minsan, may kasabay na aninong gumagalaw sa gilid ng kwarto. Akala ko guni-guni ko lang. Pero isang araw, mismong si Nico ang nakakita. Elmer, anya, nanlalamig ang boses. May tumayo sa likod mo habang kinakausap mo si Isaac. Matangkad, sobrang itim. Tapos bigla na lang nawala. Hindi na siya muling bumisita. Ako, kahit takot, hindi ko siya iniwan. Kasi sa bawat paghawak ko kay Isaac, may nararamdaman akong koneksyon. Hindi ko alam kung awa, pagmamahal, o takot na baka pag iniwan ko siya, may masamang mangyari. Isang gabi, habang pinapalitan ko ng lampin si Isaac, may nahulog sa tela, isang maliit na piraso ng buto. Hindi ko alam kung saan galing. Nilapit ko sa ilaw at doon ko nakita. Sa buto, may nakaukit na simbolo. Isang bilog na may mata sa gitna at 4 na pakpak sa paligid. Noong gabing iyon, dumating ang isang matandang babae sa harap ng bahay. Nakasuot ng itim at wala akong naramdamang hangin kahit dapat malamig. Tiningnan niya ako ng diretsyo at ang boses niya parang boses ng daan-daang babae na nagsasalita ng sabay. Ibabalik mo siya, Elmer. Napatingin ako kay Isaac na natutulog sa kama. Bakit? Sino ka? Hindi siya para sa mundo mo. Anak siya ng dilim. At ang mga anak ng dilim kailangang lumaki sa dilim. Bigla siyang nawala. Walang tunog. Walang bakas. At mula ng gabi na yon, nagsimula nang gumalaw ang mga anino sa loob ng bahay, kahit walang ilaw at si Isaac, isang gabi, biglang nagsalita, hindi ng imama o papa, kundi ng isang salitang hindi ko naintindihan. Pero ramdam ko sa buto ko ang kahulugan, naririto na sila. Simula nang dumating ang matandang babae at biglang nawala, parang nabasag ang katahimikan ng buhay ko. Hindi na ako makatulog ng maayos. Kahit sarado ang mga bintana, nararamdaman ko ang malamig na hangin na parang gumagapang sa balat ko. Si Isaac naman, habang tumatagal, lalo lang siyang nagiging kakaiba, mas alerto. Parang laging may alam na hindi ko alam, at minsan, nagbubulungan ang mga anino sa paligid niya kapag gabi. Isang gabi, habang natutulog siya, pinanood ko lang siya sa dilim. Tahimik ang lahat. Pero narinig ko siyang bumulong muli. Hindi ko maintindihan ang wika, pero tunog nito ay parang lumang salin ng Tagalog, may halong Latin o kung anuman. Bumangon ako at kinumutan siya. Pero nang dumampi ang kamay ko sa noo niya, bigla siyang dumilat. Elmer, bulong niya. Pangalan ko. Pero ang tinig niya hindi sa isang sanggol. Malalim. Matanda. At mapanganib. Hindi ko alam kung anong tumakbo sa isip ko noon. Gusto ko nang tumakbo, gusto ko siyang iwan, pero hindi ko magawa. Para bang may tanikala na nag-ugnay sa amin. Isang sumpa. O isang utang mula sa hindi ko maintindihang nakaraan. Sa mga panaginip ko, lalong lumilinaw ang babae sa puti. Unti-unti ko nang nakikita ang mukha niya. Hindi siya galit. Hindi rin siya masaya. Parang may hinanakit. Tapos isang gabi, sa panaginip ko, tinawag niya ako sa pangalan na hindi ko alam kung narinig ko na, Elmo. Pagkagising ko, dinala ko ang isang lumang kahon mula sa bowl ng ampunan, ang kahon na iniwan daw sa akin nang ipasa ako sa kanila bilang sanggol. Nandoon ang isang kupas na larawan ng isang babae. Kamukha ng babae sa panaginip ko. Sa likod ng larawan may nakasulat, para sa anak kong si Elmo. Paumanhin sa lahat ng hindi ko na ipaliwanag. Doon ako napaluhod. Ako pala ang may lihim. Hindi lang si Isaac. Lumaki akong galit sa mundong iniwan ako. Pero ngayon, parang may bahid ng kadiliman sa dugo ko na hindi ko maintindihan. Bakit Elmo? Sino ang babaeng yon? At bakit siya bumabalik sa panaginip ko kasabay ng pagkakakilala ko kay Isaac?
Nagsimula na ring umiwas sa akin ang mga kapitbahay. Lahat, palihim na lumalayo, dumadaan sa kabilang kalsada, at may narinig pa akong isa na nagsabing, pag yan di umalis dito, baka mapahamak tayong lahat. Siniko, matagal nang hindi nagpapakita. At ako, araw-araw, lalo lang lumulubog sa tanong at takot. Hanggang isang araw, habang pinapalitan ko ang kurtina sa bintana, may nakita akong nilalang sa ilalim ng puno ng duhat sa likod bahay. Maliit lang siya, mga kasing taas ng bata, pero may pakpak na parang galing sa paru-paro. Kumislap siya sa liwanag. Diwata. O multo. Lumapit siya ng dahan-dahan. At kahit takot ako, hindi ko napigilan ang sarili kong bumaba sa bahay. Sumalubong ako sa kanya. Ang mga mata niya, kulay ginto, at ang boses niya parang hangin na may musika. Elmer, o dapat kong sabihin, Elmo, Anya. Panahon na para malaman mo ang totoo. Anong totoo? Tanong ko, nanlalambot ang tuhod. Ang sanggol na inakala mong karga ng dilim siya rin ang susi para sirain ito. Pero may kapalit. Inilabas niya mula sa likod ang isang bagay na binalot sa dahon ng saging, isang lumang kwintas na may bilog na batong asul sa gitna. Mutya ito ng pugad lilim. Matagal na itong nawala. At sa dugo mo lang ito muling mabubuhay. Inuulit ko, sino ka ba talaga? Ako si Linuway, tagapangalaga ng mga nawalang lihim. Ang tunay mong ina ay tagapagmana ng liwanag. Pero nang minahal niya ang isang nilalang ng dilim, isinumpa ang kanilang lahi. Ikaw ang bunga ng kanilang pagkakasala. At ngayon ang sanggol na yan ang anak ng anino, pero kung ikaw ang kanyang ama, ikaw din ang kanyang tagapagligtas. Hindi ko siya anak, mariin kong sagot, pero parang kasinungalingan. Hindi sa dugo, pero sa puso. At ang puso mo ang siyang magpapasya kung saan papatungo ang lahat. Bago pa ako makapagtanong muli, biglang naglaho si Linuway. Naiwan sa damuhan ang mutya. Pinulot ko ito, at parang may dumaloy na init mula sa palad ko. Nakita kong kumislap ito, saka muling naglaho ang liwanag. Pero ramdam ko, nagsimula ng gumising ang kung anumang kapangyarihan sa loob ko. Kinagabihan, tinawagan ko si Nico. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto ko nang makakausap. Pero hindi siya sumagot. Lumipas ang 3 araw, hanggang isang gabi, kumalabog ang pinto ko. Si Nico, sugatan. Nanginginig. At may dala siyang kutsilyo. Elmer, tinangka nilang kunin ako. Yung matandang babae. At may kasama siyang nilalang na mahaba ang liig, mapula ang mata, at humagulgol siya, hinahanap nila si Isaac. Bakit ikaw? Dahil alam nilang malapit tayo. Sinundan nila ako. At Elmer, may isa pa akong nakita, ano? Nakita ko ang mukha mo sa loob ng katawan ng isa sa mga anino. Isa kang isa sa kanila noon. O magiging isa. Natahimik ako. Hindi ako masama, Nico. Hindi ko ginusto to, alam ko, Anya, pero hindi lang ikaw ang may ginuguhong buhay ngayon. Pagkatapos noon, hindi na ako mapakali. Nagdesisyon akong lumapit kay Lolo Mamerto, isang kilalang albularyo sa dulo ng baryo. Siya lang ang maaaring makapagsabi kung ano talaga ang totoo. Matandang kulubot ang balat, naninilaw ang mata, at palaging may ninunguya sa bibig. Hindi siya agad nagsalita nang ikwento ko ang lahat. Pero nang ilabas ko ang mutya, bigla siyang lumuhod. Ito ang mutya ng lakan ng buwan. Tagapag-ingat ng sanggol na hindi dapat isinilang, pero isinilang pa rin. Isang sanggol na pinagbuwisan ng buhay ng 2 mundo. Ano pong ibig sabihin? Tanging isang tulad mo, anak ng liwanag at anino, ang kayang gumamit nito. Pero huwag kang magkamali, bata. Kapag ginamit mo ito, kakabit ang kapalaran ng lahat, mabuti man o masama. Napaupo ako. Mabigat. Parang pinapasan ko ang mundo. Paano kung totoo nga ang lahat? Paano kung si Isaac nga ay hindi ordinaryong sanggol? Kung ganon, ano pong dapat kong gawin? Tanggihan mo ang anino. Harapin mo ang liwanag. At simulan mong sanayin ang sarili mo. Dahil darating ang oras, pipili ang sanggol. At kung wala ka para gabayan siya, pipili siya ng kadiliman. Simula noon, nagsimula na akong mag-ensayo. Hindi sa espada o suntukan, kundi sa kontrol ng damdamin.
Sa bawat paghawak ko sa mutya, nararamdaman kong may humahatak sa akin. Galit, lungkot, paghati. Pero pinipigilan ko. Hindi ko kailangang maging isa sa kanila. Pero sa isang gabi, habang natutulog si Isaac, nakita ko sa bintana ang mga mata ng matandang babae. Ngumiti siya. At bumulong. Isa na siyang atin. Nang muling lumitaw ang matandang babae sa bintana at bumulong ng iisa na siyang atin, parang bumagsak ang langit sa dibdib ko. Wala siyang dala kundi mga salitang kay bigat sa kaluluwa. Tinakpan ko agad si Isaac ng kumot at nilapitan ang bintana, pero pagtingin ko, wala na siya. Tanging hamog at malamig na hangin lang ang naiwan. Tahimik ang gabi, pero alam ko hindi ako nag-isa. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon. Umiikot sa isip ko ang mga sinabi ni Lolo Mamerto, ang kwento ni Linuway, at ang lahat ng panaginip na paulit-ulit na bumabalik mula pagkabata. Pakiramdam ko, hindi lang ako basta-basta sanggol na iniwan, parang isinadya ang lahat, na ang buhay ko ay bahagi ng mas malalim na kwento na hindi ko pinili. Pero ako na ngayon ang kailangang pumili kung paano ito magtatapos. Sa tuwing titinan ko si Isaac, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko, kaya ko ba siyang iligtas? O ako ang dahilan kung bakit siya mapapahamak? Simula ng gabing yon, nagsunod-sunod na ang mga kakaibang pangyayari. Isang madaling araw, habang pinapalitan ko ng damit si Isaac, bigla siyang napaluhan ng ubos lakas, hindi tulad ng normal na iyak ng bata. Ito'y parang pagtawag. At pagkatapos noon, tumigil bigla ang lahat ng tunog sa paligid. Walang huni ng kuliglig, walang alinggaw ng aso o tricycle. Wala. Parang huminto ang mundo sa isang iglap. At pagkatapos ng katahimikan, biglang pumutok ang isang salamin sa may altar. Hindi ko na alam kung anong ginagawa ko. Pinulot ko ang mutya, inilapit sa dibdib ni Isaac, at saka siya tumigil sa pag-iyak. Pero sa sulok ng mata ko, may nakita akong anino sa may pinto. Isang figura, mahaba ang buhok, payat, at tila gumagapang ang katawan. Nang mapalingon ako, wala na ito. Pagkalipas ng ilang araw, lumapit sa akin ang isang bata sa palengke habang bumibili ako ng gatas para kay Isaac. Dungis ang damit, mapurol ang mata, at tila hindi normal ang kilos. Saan mo dinala ang anak ng ulap? Tanong niya bigla. Napaatras ako. Ha? Anong sabi mo? Ngumiti ang bata, at biglang naging boses ng matanda ang lumabas sa bibig niya. Hindi mo siya kayang itago. Kahit saan mo pa siya dalhin, may mata sa lupa at tenga sa hangin. Makukuha rin namin siya. Sumigaw ako at halos mabitawan ang bitbit kong bote. Sa isang kisap mata, naglakad lang palayo ang bata, na parang walang nangyari. Kinagabihan, kinausap ko si Nico. Bumalik siya sa bahay, pero hindi na siya katulad ng dati. Tahimik, tulala. Para bang may dinadala siyang bigat na hindi niya kayang ipaliwanag. May tinatago ka, Nico, sabi ko sa kanya habang nagkakape kami sa kusina. Hindi siya agad sumagot. Elmer, patawarin mo ako. Pero matagal nang may nakatingin sa inyo ni Isaac. At hindi ako naging totoo sa'yo. Napakunot ang noo ko. Ano ibig mong sabihin? Ako ang nagsabi kung saan ka nakatira sa kanila. Hindi ko sinasadya. Tinakot nila ako. Sinabihan akong sasaktan nila si nanay kung hindi ko ibibigay ang lokasyon mo. Tumigil ang mundo ko. Parang dinurog ang loob ko. Si Nico, ang kababata kong pinagkatiwalaan ng lahat, siya ang nagdala ng panganib sa bahay ko. Pero nagsisisi ako, Elmer. Kaya nga ako muntik mamatay noon. Kaya ako sugatan ng tumakbo papunta sa inyo. Sinubukan kong bawiin ang kasalanan ko, pero huli na. Hindi ko alam kung galit ba ang dapat kong maramdaman o awa. Siguro pareho. Tumayo ako at lumapit sa kwarto ni Isaac. Natutulog siya, mahimbing. Pero sa paligid niya, may aninong kumakampay, parang usok na ayaw matunaw. Hindi ka lang basta pinili para alagaan siya, sabi ni Nico mula sa likod. Ikaw ang susi. Ikaw ang huling tagaputol ng siklo ng kadiliman sa lugar na to. Lumapit siya sa akin at inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang bagay, isang lumang kampanilya na kulay tanso. Ito ang kampanilya ng pagitan, anya. Isang gamit na pinapasa mula sa albularyo sa susunod na tagapagdala ng liwanag.
Ibinigay sa akin ni Lolo Mamerto, at gusto niyang ibigay ko sa iyo dahil ako raw ang tulay mo sa huling hakbang. Inabot ko ito. Sa unang paghawak ko, tumunog ito mag-isa. Maliit lang ang tunog pero parang pumutok ito sa loob ng tenga ko. Sa isang iglap, nakita ko ang paligid kong umiba, naging kulay abo ang paligid, at ang mga bagay ay tila lumulutang. Nasa pagitan ako. Ang mundo ng mga hindi nakikita. At doon ko nakita sila. Mga aninong nilalang, malalaki, may mahahabang kuko, pulang mata, at halos butot balat na katawan. Nakapalibot sa bahay. At sa gitna nila nakatayo ang matandang babae. Ngumiti siya sa akin. Pumili ka, Elmer. Iligtas mo ang sarili mo. Iwan mo ang bata. Hindi ka naman talaga ama niya. Isa lang siyang pasanin. Gaya ng ina mo, iniwan ka niya dahil ikaw ang pasanin niya noon. Napalunok ako. Tinamaan ako sa sinabi niya. Lahat ng iniwasan kong sakit, muling bumalik. Ang pakiramdam ng pagiging iniwan, ng walang halaga, ng pagiging walang kakampi. Iniwan ng magulang, niloko ng kaibigan, sinumpa ng mundo. Pero tiningnan ko si Isaac, tulog pa rin, hindi alam ang bigat na dinadala ko para sa kanya. At sa loob ng puso ko, may umusbong, hindi galit, kundi tapang. Hindi ako ang may sala kung bakit ako iniwan, sagot ko. Pero ako ang may desisyon kung paano ko mamahalin ang iniwan sa akin. Muling tumunog ang kampanilya at bumalik ako sa realidad. Nawala ang mga anino. Si Nico nakatingin lang sa akin. Handa ka na? Tanong niya. Hindi, sagot ko, pero kailangan ko pa ring harapin. Nang sumunod na gabi, dumaan ulit ang panaginip. Ngunit ngayon, hindi na babae sa puti ang lumapit. Isa na siyang nilalang na kalahating tao, kalahating anino. Pero paglapit niya sa akin, hinarap ko siya. At bago siya makalapit, lumitaw sa kamay ko ang mutya at kampanilya, sabay nagliwanag. Nagising ako na pawis na pawis. At sa paanan ng kama may isang bakas ng paa. Basang-basa. At hindi akin. Mula nang makita ko ang bakas ng basang paa sa paanan ng kama, hindi na ako nakatulog ng maayos. Sa bawat pagdilat ko sa gabi, pakiramdam ko'y may nakamasid. Ang bawat anino sa sulok ng dingding ay tila may buhay, gumagalaw kahit walang hangin. Si Isaac, tahimik pa rin sa araw, pero tuwing gabi, tumititig siya sa kisam na para bang may kausap at minsan, napapangiti pa. Nico, bulong ko habang tinutulungan niya akong ayusin ang mga bintana at bitbitin ang mga bagay na panangga, asin, bawang, kandila, at ang kampanilya ng pagitan. Sa totoo lang natatakot ako. Pareho tayo, sagot niya, hindi na siya katulad ng dating palabiro. Pero ang pagkakaiba, ikaw hindi mo kayang tumakbo. Nasa iyo ang batang yon. Tumango lang ako kahit nanginginig ang loob ko. Hindi ko alam kung paano harapin ang lahat. Paano mo lalabanan ang isang kalabang hindi mo kilala ng buo? Isang nilalang na may daang taong karanasan sa dilim, samantalang ako, bagong tuklas pa lang sa lihim ng sarili kong pinagmulan. Habang inaalagaan ko si Isaac, hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago sa paligid. Ang mga halaman sa bakuran, unti-unting nalalanta. Ang ilog sa likod ng bahay, na dating malamig at malinaw, ngayoy kulay abon at amoy bakal. May mga ibon ding bumabagsak mula sa langit, patay, tuyot, parang sinipsip ng kung anong nilalang. Isang hapon, habang nagpapahinga si Nico sa labas, biglang lumamig ang hangin. Napansin ko agad ang kakaibang katahimikan. Masyadong tahimik. Walang kaluskos, walang insekto, ni hangin ay hindi gumagalaw. Tiningnan ko si Isaac sa duyan. Nakapikit siya, pero ang mga kamay niya ay mahigpit na nakasara, at sa pagitan ng mga daliri, may unti-unting sumisilip na liwanag na bughaw. Biglang bumukas ang pinto. Napatayo ako agad. May tao ba? Sigaw ko. Walang sumagot. Pero naramdaman ko ang presensya. Matingkad. Mabigat. Pumasok si Nico na may hawak na itak. May nakita ako sa may puno ng duhat, anya. Babae. Matanda. Pero parang wala siyang paa. Lumulutang. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Alam ko kung sino yon. Bumalik na naman siya. Bago pa kami makapag-usap ng maayos, biglang nagsimulang umiyak si Isaac, hindi dahil sa takot, kundi parang galit.
Ang mga kandila sa altar, isa-isang namatay. Bumalik ang liwanag sa kanyang palad, mas maliwanag kaysa dati. At sa sandaling yon, narinig namin mula sa kisam ang isang boses. Pinalalaki mong mahina ang anak ng dilim. Napatingala kami pareho. Walang tao, pero nagsasalita ang paligid. Pinalalaki mong may puso ang isang dapat ay walang awa. Tumakbo ako palapit kay Isaac at niyakap ko siya. Ang init ng katawan niya, parang apoy, pero hindi ako nasusunog. Sa halip, ramdam ko ang tibok ng puso niya. Hindi siya halimaw. Bata siya. At anak ko man o hindi, responsibilidad ko siyang protektahan. Tumunog ang kampanilya. Kusang gumalaw. At sa pagkalembang nito, biglang nawala ang boses sa paligid. Bumalik ang liwanag ng mga kandila, at ang malamig na hangin ay parang naglaho rin. Pero hindi kami nagpadala sa ginhawa. Alam naming panandalian lang yon. Sinimulan naming ihanda ang bahay, binakuran ng asin, binudburan ang pintuan ng langis na ibinigay ni Lolo Mamerto, at sa gitna ng sala, inilagay namin ang mutya sa isang bilog na iginuhit mula sa pinaghalong abo ng dahon ng saging at dugo ng manok na itim. Huling paalala ni Lolo Mamerto, sabi ni Nico habang inaayos ang huling kandila, kapag dumilim ang buwan, doon sila papasok ng tuluyan. Kailan yon? Bukas ng gabi. Napaupo ako. Parang binagsakan ako ng mundo. Isa pang gabi ng paghihintay. Isa pang gabi ng kaba. At habang palapit ng palapit ang gabi ng dilim, palakas ng palakas ang bulong ng takot sa loob ko. Pero hindi lang takot ang bumabagabag sa akin. Sa isang sulok ng puso ko, may pighati, hindi pa rin matanggap ng buo na iniwan ako ng sarili kong ina, na lumaki akong walang kahit sinong pamilya. Ngayon, pinapasan ko ang buhay ng isang sanggol na itinuturing na panganib ng buong mundo. Lahat ng ito para bang pinarusahan akong mabuhay para sa kasalanan ng iba. Siguro kung iniwan mo na lang siya noong una pa lang, bigla ang sambit ni Nico. Tiningnan mo ba yung mata niya? Sagot ko agad. Wala kang makikitang halimaw sa mata ng batang yon. Ang meron doon ay pagkalito. At paghahanap. Gaya ng naramdaman ko noon. Tumahimik si Nico. Hindi na siya sumagot. Pero alam kong nauunawaan niya. Pagsapit ng gabi, nagsimula na naman ang mga senyales. Ang mga alaga sa paligid, aso, pusa, kambing sa kapitbahay, nagsisigaw ng walang dahilan. Ang langit, nabalot ng makakapal na ulap kahit walang ulan. Ang mga post ng ilaw sa kalsada, isa-isang namamatay. At sa harap ng bahay, sa mismong hangganan ng asin na binudbod namin, may tumindig na isang nilalang. Matangkad. Payat. Balot ng itim na tela. At ang mata niya pula. Nakatitig lang siya sa loob ng bahay. Walang ginagawa, pero parang sinisid ang kaluluwa ko sa tindi ng tingin niya. Hindi siya basta multo, sabi ni Nico. Aswang yan. Isa sa mga tagasunod ng matandang babae. Hindi siya papasok, sabi ko, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi pa, sagot ni Nico. Pero may dala siyang gutom. At ang gutom na yan, hindi mo basta mapipigil. Sa gabing yon, nagbantay kami. Walang tulog. Pinagmasdan ang bawat sulok ng bahay habang si Isaac ay nasa gitna ng bilog ng mutya. Tuwing sisilipin ko siya, mapayapa siyang natutulog, pero sa paligid niya, para bang may bumabangga sa hangin. Parang may mga nilalang na pilit pumapasok pero hindi makalusot. At sa mismong hating gabi, tumunog muli ang kampanilya, hindi dahil sa hangin. Kusang nagkalembang. Isang senyales. Lumabas kami ni Nico sa labas ng bahay. Wala na ang aswang sa labas. Pero sa langit may isang bagay na dahan-dahang gumagapang. Isang malaking aninong lumilipad. Walang pakpak. Parang ulap na may hugis ng tao. At sa gitna nito, nakita namin siya, ang matandang babae. Nakatayo, parang sinusundan ang ilaw mula sa loob ng bahay. Hindi pa ngayon ang oras ng sagupaan. Pero alam naming nagsimula na ang pagbagsak ng gabi. At sa bawat patak ng dilim, unti-unti kaming nilalamon ng takot. Hindi pa tuluyang humuhupa ang takot namin nang muling magkalembang ang kampanilya, pero ngayon, may tunog na bitak, parang may basag sa loob. Napatayo ako, kinuha ko agad ang kampanilya,
at doon ko nakita ang unang masamang senyales. May guhit na linyang dumaan mula sa bibig ng tanso pababa sa tangkay, waring sinasapawan ng itim na kalawang ang liwanag nito. Sa loob-loob ko, alam kong may bumubutas sa proteksyong bumabalot sa amin. Nang sandaling iyon, sumigaw si Nico mula sa labas ng pinto. "Elmer, tingnan mo to." Hawak niya ang isang sobre, kupas, mamasa-masa, at may tatak na buwan at araw na nagsasalubong. Nakilala ko agad, sagisag iyon ng Lolo Mamerto. Hindi ko alam kung paano ito napasok sa bulsa ko, wika niya, nanginginig. Pagmulat ko, nakasiksik na sa damit ko. Binuksan namin ang liham. Basag ang sulat kamay, tila sinulat ng nagmamadali. "Elmo, kung nababasa mo ito, malamang wala na ako. Huwag mong pagkatiwalaan ang anino na pinakamalapit sa iyo. Hindi lahat ng liwanag ay purong liwanag. May liwanag na pinagtagni-tagni ng dilim at iyon ang pinakapanganib." Napalingon ako kay Nico. Umangat ang tingin niya at sa loob ng isang kisap mata, parang may kung anong kumislap sa mata niya, mumunting pulang siga na agad din nawala. "Hindi ako yon, Elmer," anya, pero halos bosesyangin na lang ang lumabas. Hindi ako ang aninong tinutukoy niya. Bago ako makasagot, biglang umatungal ang hangin. Yumanig ang bubong, bumagsak ang ilang lata at kahoy. Ang mga kandila sa sala, sabay-sabay nagliyab ng bughaw. Sinigurado kong yakap ko si Isaac, pero nang dumampi ang palad ko sa kumot, napaso ako, mainit na mainit ang kutis niya, parang baga. Dumilat siya, at sa unang pagkakataon, nakita kong nagdilim ang puti ng mga mata niya, naging kulay abo na tila abo ng uling. "Papa," ibinulong niya, "malinaw, Papa," pero kasabay niyon, umalingaw ang isang malalim na pagugong. Mula sa kisame, bumukas ang puwang, parang malaking bitak sa hangin, at lumabas ang makapal na usok na umiikot. Mula sa usok umusbong ang mga kamay na mahahaba ang daliri, kumikinang ang kuko tulad ng salamin. Hinila ako ni Nico papalayo. Sa kwarto, sigaw niya. Tumakbo kami habang nagkakalansing ang basang sahig. Ngunit bago pa kami makarating, humarang sa pasilyo ang isang anino, hindi na babae, kundi anyong batang lalaki, kasing tangkad ni Isaac pero may mukha ng matanda. Itim ang balat, walang mata, ngunit nakangisi. Binuka niya ang bibig at lumabas ang boses ng matandang babae. Malapit nang mabasag ang kulungan. "Handa ka na bang suklian ang kasalanan ng iyong ina?" Binitbit ko si Isaac at pilit nilampasan ang nilalang. Naghiwa ako ng bilog sa hangin gamit ang mutya. Kumislap itong asul at saglit na tumigil ang anino para bang nakapako. Naisara namin ang pinto ng kwarto at doon, sa kislap ng lamparang langis, tumulo ang pawiskot luha. "Nico, anong nangyayari?" Halos sigaw ko, nanginginig ang boses. Pero si Nico, nakatingin lang sa kamay niya, hawak ang liham. "May hindi ako sinabi sa'yo," bulong niya. "Noong gabing mahuli ako ng mga anino, may inalay silang 3 patak ng dugo sa loob ng bibig ko. Sabi nila, kung hindi ko dadalhin dito ang sanggol sa paglubog ng kabilugan, sisipsipin nila ako hanggang buto." Itinaas niya ang kwelyo niya, nang gigilid sa balat niya ang 3 bilog na marka, maitim at lumuluwa ang nana. Pinipigilan ko, Elmer. Pero bawat oras, nagiging mas malakas ang utos nila sa ulo ko. Pakiramdam ko'y hinampas ako ng malamig na bakal. Betrayal na naman. Pero sa likod ng galit, may kirot ng awa, si Nico, kababata ko, ngayoy nahulog sa bitad para sa akin. "May paraan para putulin yan," sambit ko, hawak ang mutya. "Di ba sabi ni Lolo Mamerto, kapangyarihan ng dugo kontra sa sumpa?" Umiling si Nico. "Sumpa sa isip at kaluluwa to, kung puputulin mo, baka pati ako mapasama." Tinapik niya ang kampanilya. "Ito ang pwedeng gumising sa akin kapag tuluyang agawin ng dilim ang diwa ko. Kapag nakita mong nagbabago ang mata ko, kalembangin mo ng 7 ulit. Pero kung hindi ako bumalik, tumigil siya, paluhod, lagyan mo ako ng asin sa bibig at sunugin mo ang bangkay ko. Huwag mo akong hayaang maging isa sa kanila." Hindi ko na napigilan ang luha ko. Di ko magagawa yon. Tandaan mo, mas malaki ang nakataya kaysa sa atin. Bigla, umalingaw ang malalakas na kalabog mula sa bubong. Pumapasok na ang mga kuko, parang sinasaksak ang kahoy. 1, 2, 3 butas, at sa bawat butas, tumutulo ang malapot na itim na likido.
Nang tamaan ng ilang patak ang lapag, sumingaw ito at nagalab na parang asido. Hindi na sila nagtatago, bulong ni Nico, nanginginig. Habang pinapakalma ko ang pagyak ni Isaac, napansin ko ang mutya, kumikislap pero hindi na asul. Namumula ito at dahan-dahang umiinit. Sa gitna ng pulang liwanag, may nagmamarka, hugis at sulok, may mata sa gitna. Bigla kong naalala ang larawan ng ina ko, sa kabilang sulok ng portrait, bakas pala ang parehong tatak. Noon ko lang napansin. Ang tatak na yan, sabi ni Nico, simbolo ng tagapagsingil. Yan ang pinakahuli bago bumukas ang pugad-lilim. Tagapagsingil, tanong ko. Kailangang may magbabayad. Ang tagapagsingil ang gagamit ng natitirang lakas ng mutya para ipunin ang kasalanang nagawa ng lahi natin at itapon pabalik sa dilim, kahit kapalit ay sarili niyang buhay. Umikot ang mundo ko. Ibig sabihin ako yon? Hindi lang basta ikaw, tugon niya, halatang pilit lumalaban sa panginginig. Isang anak ng liwanag at anino lang ang pwedeng magdala ng marka. At iyan ay ikaw nga, Elmer, dahil ikaw ang anak ni, naputol siya ng biglang pagsabog ng isang tabla sa likod namin, mula roon, bumagsak ang bloke ng usok na naging aninong may pakpak at martilyong buntot. Pumutok ang bintana at nagkalat ang bubog. Hinampas ako ng nilalang, natangay ako sa pader. Nabitawan ko si Isaac, bago siya humampas sa sahig, may biglang lumiwanag na espiral na hangin, kinuha siya palayo. Sa isang iglap wala na siya sa kamay ko. Sumigaw ako, naggangalit ang boses. Isaac! Nagsumigaw din muli si Nico. Elmer, kalembangin mo. Kahit hilo, hinanap ko ang kampanilya. Tumakbo ang nilalang papunta kay Nico, kita kong nagbago ang mata ng kaibigan ko, kumislap ng pula. Kumalembang ako, 1, 2, 3, 7 beses. Sumakit ang ulo ko sa lakas ng tunog, pero sa ika-7 kalembang, napatigil ang nilalang, umalimbukay ang alikabok at naglaho sa halip na sumabog. Si Nico, napaupo, hinihingal at ang pulang siga sa mata niya, naglaho. Ngunit hindi pa roon natapos. Sa kalagitnaan ng katahimikan, mula sa labas ng bahay, narinig namin ang tunog ng sigaw ng maraming bata, hindi bata, kundi tinig na ginamit para lokohin ang tainga namin. Sabay-sabay, paulit-ulit, papa, boses na hawig sa kay Isaac, pero alam kong hindi siya. Maya-maya, bumigay ang sala, bumuka ang sahig, at sa bitak lumitaw ang napakaraming kamay, mga braso ng sanggol na nangingitim. Naguunahan silang abutin kami, gumagapang, kumakapit sa laylayan ng pantalon ko. Sa bawat hawak nila, pakiramdam ko'y may kumakain sa init ng katawan ko. Naningilo ang kalamnan ko sa lamig. Hinila ko si Nico, nagsiksikan kami sa sulok, ngunit ang mga kamay ay dumarami. Pinilit kong abutin ang mutya, ngunit nang hawakan ko ito, sumakit ang palad ko, parang mainit na bakal. Duguan ang kamay ko ng bunutin ko, at sa patak ng dugo, kumislap ang mutya, mas malakas pa sa nauna. Umangat ito mula sa palad ko at lumutang sa ere. Sa liwanag na yon, bumalik sa alaala ko ang boses ng diwata, ang puso mo ang magpapasya kung saan papatungo ang lahat. Kaya sinubukan kong ipunin ang natitirang lakas ko, ipinikit ang mata, at inisip ko ang lahat ng hindi ko pa naipapatawad, pagtanggi sa akin ng mundo, pag-iwan ng ina, pagtraidor ni Nico, paghihirap ng batang karga ko. Ginawa kong apoy ang sakit at itinulak ko papasok sa mutya. Sumipol ito, at isang alon ng lakas ang pumunit sa ere. Nalusaw ang mga kamay, tumilapon ang aninong nilalang, at isang matinis na tili ang umalingaw-ngaw mula sa labas, boses ng matandang babae, galit, sugatan. Nang bumalik ang liwanag, gasgas at duguan kami ni Nico, pero buhay. Ngunit tahimik ang buong bahay. Ang himbing na sigaw ng si Papa ay naglaho. Kapalit, isang nakabinging katahimikan. Isaac, paos kong tawag, mangyangyak. Walang sumagot. Tinumbo namin ang bawat silid, bakante. Mga duyan, kumot, laruan niya, nakatiwangwang. Ang kwarto, inabot ng usok pero walang bakas ng dugo o bangkay. Wala ring yapak. Parang hindi na siya umiral dito kailanman. Sa huli, tumayo kami ni Nico sa gitna ng sala, abo at bubog sa paa. Kinuha na nila siya, bulong niya, nangingilid ang luha. At sa aking palad, ang mutya hindi na pula o bughaw. Itim. At sa pinakagitna nito, unti-unting humuhukay ang basag, bumubuka, waring bibig na handang lumamon.
Parang orasan itong nagbibilang, at alam kong kapag tuluyang pumutok, lulubog ang mundo ko sa kadiliman. Ngunit higit sa lahat, ramdam ko na, hindi lang si Isaac ang hinahanap nila. Ako rin. Ang dugo ko ang panghuling sangkap para magising ang tunay na hari ng pugadlilim. At ngayon nahawak nila ang sanggol, tumatakbo ang oras pabor sa kanila. Magdamag akong hindi gumalaw. Hawak ko pa rin ang mutya sa palad, mabigat at malamig, parang bato ng libingan. Si Nico, tahimik lang sa gilid, palingalinga sa dilim ng sirang bahay. Ang buong paligid ay wasak, mga dingding na parang nilapa, mga kasangkapang natupok, at ang kisame, may malalaking butas na tila sinilaban mula sa loob. Pero ang pinakamalaking pagkawala ay ang kawalan ni Isaac. Sa bawat oras na lumilipas, pakiramdam ko'y may humihila sa akin. Ang katahimikan ay hindi basta katahimikan, isa itong hudyat ng paglalapit ng wakas. Ramdam kong palapit na ang gabi ng pugadlilim. Kailangan nating tapusin to, bulong ni Nico. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Baka pag inabutan tayo ng dilim na walang paghahanda, wala nang babalikan. Tumango lang ako. Wala na ring salita ang sapat para ilarawan ang laman ng dibdib ko. Galit, takot, paungulila, pagkadurog. Pero sa gitna ng lahat ng yon, may isang bagay na nabuhay, yung matagal ko nang nililibing, tapang. Hinawakan ko muli ang mutya. Nakita ko ang punit na marka sa gitna nito, waring bumubuka. At sa loob ng mutya, may liwanag na parang mata, nakatingin pabalik sa akin. Hindi ito basta gamit. Isa itong buhay. Isang kaluluwang bumabangon para sa huling paghuhukom. Mamerto Hill, sabi ni Nico habang pinapahid ang dugo sa sugat niya. Doon sila huling nagtipon. Doon mo kailangang pumunta. Doon mo kailangang pumili. Kahit sugatan at pagod, umalis kami sa gabiring iyon. Paakyat kami sa Mamerto Hill, walang buwan sa langit, walang bituin. Parang kinain na ng langit ang sarili niyang liwanag. At sa ilalim ng bawat hakbang namin, parang may bulong ng mga namatay, hindi malinaw, pero sapat para palamigin ang dugo mo. Pagdating namin sa tuktok, nandoon sila. Napakaraming anino, humigit kumulang 20, pawang payat, mahaba ang mga braso, at pulang-pula ang mata. Nakaayos sila sa pabilog, nakapalibot sa gitna kung saan may altar na yari sa ugat ng matandang punong balete. Sa ibabaw ng altar, nakahiga si Isaac. Nakatali. Nakahawak sa kanya ang matandang babae, ngunit hindi na siya mukhang matanda. Sa ilalim ng liwanag ng bituin na wala sa langit, nagbago ang anyo niya. Bata, maganda, nakaputi, ngunit malinaw ang kadiliman sa loob ng mata niya. Isa siyang anyo ng liwanag na ginamit bilang bitad. Salamat, Elmo, Anya. Dinala mo ang sarili mo sa amin. Ang huling sangkap. Ang huling sugat. Tama na, sagot ko, nilalabanan ang takot sa dibdib. Pakawalan mo ang bata. Ako ang kailangan mo, di ba? Ako ang gusto mo. Kaya ako na lang. Ngumiti siya. Ganyan nga. Ang sakripisyo, galing sa pusong wasak, ay may pinakamatamis na lasa. Tinulak ako ni Nico nang marinig ang huling salita. Wala tayong oras, bulong niya. Binunot niya ang kampanilya at inugong ito. Sumabog ang alingawngaw. Nagkalasa ng ilang anino sa paligid, parang tinamaan ng kidlat. Hinugot ko ang mutya mula sa dibdib ko. Nagsimulang magliwanag ang marka sa palad ko, at ang mutya, lumutang sa gitna ng hangin. Nagbukas ito, tuluyang bumuka, at mula rito, sumirit ang bughaw na liwanag na tila alon ng tubig. Tinamaan ang altar, at sa isang iglap, naputol ang tali kay Isaac. Tumakbo si Nico papunta sa bata, ngunit sinabayan siya ng isang anino, tumalon ito sa kanya, tinamaan siya sa balikat. Bumulwak ang dugo. Napasigaw siya. Ituloy mo, Elmer. Huwag kang titigil. Ako naman, humakbang papalapit sa matandang babae. Sinubukan niyang humarang gamit ang mga anino niya, pero bawat hakbang ko, sumusulpot ang liwanag sa lupa, waring nililinis ang daan. Wala kang karapatang humawak sa kanya, sigaw ko. Hindi mo siya pag-ari. Hindi ko siya pag-ari. Ginawa ko siya, sagot niya. Ginawa namin siya para sa mundong ito. Isa siyang binhi ng kadiliman. At alam mong totoo yon dahil may bahagi ka ng kadilimang yon. Nagkamali ka, bulong ko.
May kadiliman niya sa akin, pero mas pinili ko ang ilawan ang sarili ko. At ngayon, siya rin ang pipili. Tumakbo ako at hinawakan si Isaac. Kumislap ang katawan niya at sa sandaling yon, dumilat siya. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Sa halip, ngumiti siya at itinapat ang kanyang palad sa aking dibdib. Nagliwanag kami pareho. Sumigaw ang matandang babae. Nagbago muli ang anyo niya, naging dambuhalang nilalang na may pakpak ng paniki, katawan ng ahas, at mukha ng babae. Isang aswang sa tunay nitong anyo. Tapusin LN, sigaw ni Nico habang sinusubukang labanan ang mga nilalang. Sugatan, duguan, ngunit lumalaban pa rin. Hinawakan ko ang mutya sa hangin at ipinikit ang mata ko. Inalay ko ang lahat ng alaala ng sakit, lahat ng kirot, lahat ng takot, lahat ng galit. Sa huling pintig ng mutya, isinuko ko ang puso ko. Sumabog ang liwanag. Isang alinggaw ng liwanag at init ang lumamon sa paligid. Napuno ng bulong at sigaw ng mga anino ang hangin. Isa-isang naglaho ang mga nilalang, waring winawalis ng liwanag na galing sa loob. Sa huling sandali bago ako mawalan ng malay, nakita ko si Isaac, nakalutang, ligtas, nakangiti, at ang mutya ay nasa kanyang kamay. Pagmulat ng mata ko, umaga na. Wala na ang mga anino. Nasa damuhan ako, duguan ngunit buhay. Si Nico, wala na. Tanging iniwang kampanilya sa tabi ko, may bahid ng abo. Namatay siya sa laban. Inalay ang sarili para sa amin. Si Isaac, nakaupo sa tabi ko. Malinis. Tahimik. Tinitingnan lang ako. Papa, bulong niya, at sa unang pagkakataon, hindi ko na itinanggi. Hinawakan niya ang kamay ko at ipinikit ko ang mga mata. Ngunit bago kami makababa ng burol, narinig ko ang ihip ng hangin. At sa kalayuan, may tumatawag sa pangalan ko. Hindi boses ng aswang. Boses ng babae. Pamilyar. Paglingon ko, nakita ko ang figura ng isang babae sa ilalim ng puno ng balete. Nakatayo lang siya, nakaputi, walang anino. At sa kanyang dibdib may kaparehong mutya. Kumakislap. Hindi pa ito tapos, anak, wika niya. At naalala ko, hindi kailanman naputol ang ugat ng dugo, ng kasaysayan, ng kadiliman at liwanag. Ang totoo ako ang susunod na bantay ng pugad-lilim. At ang kapayapaang nakuha namin ay panandalian lang. Dahil sa mundo ng anino, palaging may kapalit ang liwanag. Pagkaraan ng labanan sa Mamerto Hill, ilang araw kaming nanatiling tahimik sa isang bakanteng kubo sa kabilang bayan, malayo sa anino ng bundok, at mas malayo pa sa mga tanong na hindi pa rin kayang sagutin. Si Isaac, bagaman tila ligtas na, ay nag-iba na. Mas tahimik siya ngayon, mas mapagmasid. Minsan, makikita mo siyang nakatitig lang sa mga dahon ng puno, waring may kausap na hindi ko nakikita. Ako naman araw-araw kong pinipilit buuin ang sarili kong wasak. Hindi lang dahil sa mga sugat sa katawan, kundi dahil sa bigat ng mga alaala. Ang imahe ni Nico, duguan, pilit akong inililigtas hanggang sa huli, ay paulit-ulit na bumabalik tuwing isinasara ko ang mga mata ko. Ang tawanan naming dalawa, ang mga laro noong bata pa kami, ang tiwala naming hindi dapat nabasag. At ang sakripisyo niya, na kahit sa dulo ng kanyang buhay, pinili niya akong ipaglaban. Isang gabi, habang natutulog si Isaac sa gilid ko, hawak pa rin ang mutyang tila unti-unti nang nawawalan ng liwanag, bumalik sa akin ang tanong na hindi ko pa rin matakasan, bakit ako? Bakit ako ang iniwan noon sa bakuran ng isang bahay ng aswang? Bakit ako ang napiling mag-alaga sa isang batang nilalang? At bakit, sa dulo, ako ang kailangang pumili kung ano ang dapat mabuhay, ang kadiliman o ang sariling puso? Kinabukasan, naglakad ako sa may ilog. Doon ko muling nakita ang babaeng lumitaw matapos ang labanan, ang figura ng aking ina, o ng isang nilalang na tila bahagi ng kanya. Tahimik siyang nakaupo sa ilalim ng punong kawayan, tinitingnan ako habang dahan-dahang dumadaloy ang tubig. Alam kong marami kang tanong, wika niya, mahina pero buo ang tinig. At hindi lahat masasagot sa paraang gusto mo. Lumapit ako, hindi sigurado kung galit ba ako o uhaw sa sagot. Bakit mo ako iniwan? Sumagot siya agad, walang paligoy. Hindi kita iniwan para talikuran. Iniwan kita para mabuhay ka. May mga nilalang na sumusunod sa mga sanggol na may tanda sa palad.
Kapag hindi kita itinago, ikaw ang magiging unang alay sa pugadlilim. Kaya pinakiusap ko sa isang albularyo na itakas ka. Doon ka na uwi sa bahay ng aswang, isang pagkakamali. Pero isa ring pagkakataong nabuhay ka. Bakit hindi mo man lang ako binalikan? Halos humikbi na ako. Alam mo ba kung gaano kasakit lumaki na walang pangalan ng magulang, walang kasaysayan, puro tanong lang? Napayo ko siya. Alam ko. At ako ang dahilan ng sakit na yon. Pero anak, sa mundo ng dilim, hindi laging masama ang liwanag. At sa mundo ng liwanag, hindi palaging mabuti ang pag-iwan. Ilang saglit kaming tahimik. Hangin lang ang nagsalita. Sa huli, nagtanong ako muli, mas mahinahon na, ano si Isaac? Tumingin siya sa akin. Isang binhi. Isang pagsubok. Isang pagkakataon. Hindi siya nilalang ng kadiliman, kundi bunga ng isang plano ng mga nilalang sa ilalim upang muling ipanganak ang lakas nila sa anyo ng tao. Pero dahil minahal mo siya, binago mo ang kinabukasan niya. Bawat yakap mo, bawat luha, bawat pagtutol mo sa takot, iyon ang naging tabing ng liwanag sa kanya. Anong magyayari ngayon, tanong ko. Hawak na niya ang mutya. Ikaw ang naging daan, pero hindi ikaw ang wakas. Siya na ngayon ang bantay. Bata pa siya, sabi ko. Paano niya malalaman kung ano ang tama? Dahil nandyan ka, sagot ng babae. At kahit hindi ako naging ina sa'yo, naging ama ka sa kanya. Tumayo siya. Unti-unti siyang naglaho, parang usok sa dapit hapon. Naiwan akong nakatingin sa ilog, pareho pa rin ang agos, pero iba na ang mundo. Pag-uwi ko, nakita ko si Isaac na naglalaro ng batong makintab. Nang makita niya ako, tumakbo siya agad, niyakap ako sa baywang. Papa, ligtas na ba tayo? Tanong niya, maliit ang tinig. Niluhuran ko siya. Ligtas na tayo ngayon. Pero hindi ibig sabihin ay wala ng panganib. Ang mundo, laging may dilim. Pero may pag-asa kapag pinipili nating manatili sa liwanag. Mula noon, bumalik kami sa bayan, hindi bilang mga bayani, kundi bilang mag-ama na tahimik na namumuhay sa gilid ng bundok. Hindi lahat ng tao ay naniwala sa mga kwento ko. Hindi lahat nakakaunawa kung sino si Isaac. Pero natutunan ko nang hindi lahat kailangang ipaliwanag. Minsan, sapat nang alam mong ginawa mo ang tama, kahit walang nakakakita. Bawat gabi, bago kami matulog, hawak ni Isaac ang mutya sa dibdib niya, at sinasabi niya, liwanag, bantayan mo ako. Isa lang yon sa mga natutunan naming panalangin. Simple, pero totoo. Isang araw, habang naglalakad kami sa palengke, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Tunay nga, anya, habang tinitignan si Isaac, na minsan, ang mga sinumpang bata ay sila ring pinakapinagpapala. Tumingin ako kay Isaac. Tinitignan niya ang langit. Tahimik. Payapa. Malayo ang tingin. At alam kong darating ang panahon, haharapin niyang muli ang mga anino. Pero sa oras na yon, alam na niya kung sino siya. At kung sino ang nagmahal sa kanya, kahit siya ay itinuring na panganib ng mundo. Kaya sa huling bahagi ng kwentong ito lang ang maiiwan kong tanong sa mga nakikinig. Kapag dumating ang oras na may iwan sa iyong isang sanggol, isang nilalang, isang pagkakataon, pipiliin mo bang tumakbo? O pipiliin mong mahalin kahit ang puso mo ay dati ng sugatan? Dahil sa bandang dulo ng dilim, ang liwanag ay hindi laging matatagpuan sa itaas. Minsan, nasa palad mo na pala ito, naghihintay lang na hawakan mo at mahalin.